Sinibak si dating OWA Administrator Arnel Ignacio sa pwesto at posibleng masampahan ng kaso kaugnay ng umano'y hindi autorisadong 1.4 bilyong land deal para sa OFW Accommodation Center. Kinumpirma ni Malacanang Press Officer Claire Castro na may ipinadala ng letter of complaint laban sa TV host actor at public servant sa Office of the President. Dahil umano ito sa maanumalyang land acquisition deal ng OWA na dapat sanay aprobado raw ng Board of Trustees ng ahensya ay kasalukuyan ng iniimbestigahan ng Department of Migrant Workers. Nauna rito, nabanggit ni Hans Kakdak na hindi raw nag-resign sa kanyang pwesto si Ignacio, kundi tinanggal ito dahil nga sa nabanggit na controversial land acquisition deal ng OWA. Kung matatandaan, nagsilbing OWA Administrator noong 2022 si Arnel Ignacio, matapos italaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Taong 2018 hanggang 2019 ay nagsilbi siyang Deputy Administrator matapos italaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, sa phone interview naman kay Ignacio ng media, sinabi nitong sasagutin ang lahat ng issue sa proper forum. Aminado rin siya na ikinagulat niya ang mga akusasyon laban sa kanya. At eto na nga po ang isang balita na talaga namang ikinalungkot ng marami at bumulaga po nung isang araw. Ito po ang pagkakasibak kay OWA Administrator Arnel Ignacio. Romel, ikaw nung una mo marinig ito, anong naramdaman mo? Alam mo na yung nalungkot ako, unang-una, kilala natin yan si Arnel. Tapos, alam naman natin, pag nagkikwento talaga siya, na buong puso niya talaga inaalay yung sarili niya kung paano maglingkod at makipag-usap sa ating mga OFW sa abroad. Naku, kung paano niya pinapasaya. Pinadayaan kailanman ang kanyang trabaho bilang administrador at kinatawan ng ating bayan para makipag-usap sa ating mga manggagawa sa iba't ibang bansa na namumroblema, lalo na po sa Middle East. At alam po namin na pati ang personal niyang buhay ay nakasanla na dyan. Gusto niyang makapagbakasyon, wala. Gusto niyang magpahinga, wala. Dahil kailangan siyang ipadala para makipag-usap. Naaalala ko pa yung sinasabi ng ibang leader ng ibang bansa, lalo na sa Middle East. I want to talk to that guy, the small guy who makes me laugh every time I talk to him. Diba? Ano nang sinasabi, diba? Ibig sabihin, pinagagaan niya ang problema ng ating mga manggagawang Pilipino sa iba't ibang dako ng buong mundo. Alam niyo po mga kapatid, hindi po kasi tayo makapagkokomento tungkol dun sa sinasabing 1.4 billion na halaga ng propiedad na binili, na inacquire po ng OWA nang wala raw pong go signal mula sa Board of Trustees ng OWA. Pero naman Romel, siya ay administrador. Pero Board of Trustees, ang dami nila dito. Bakit nakalusot ito? Bakit siya lang ngayon ang kinakasuhan ng ganito? At ang sakit-sakit naman nung sinabing kaya daw siya natanggal, kaya daw siya sinibak. Loss of trust and confidence. Noon nga, hindi man lang mapuri yung tao sa lahat ng mga ginagawa niyang, hindi naman sakripisyo dahil trabaho niya ito, pero lahat ng kaya niyang gawin, lahat ng magandang paraan para mapababa ang problema ng ating mga kababayan, ginagawa niya. Ang bilis niya umaksyon. Oo, Nay. At saka bilang administrador, nilalagyan niya ng puso at simpatya sa mga kababayan natin para maibsan ang kanilang lungkot. Hindi ba sa trabaho lang? Correct. 1.4 billion yung yung acquisition na yon. Di ba dapat ang una magreklamo dito, yung binilhan, yung nagbenta? Pero bakit hindi naman siya nagrereklamo? Yun naman ang nakakapagtaka dito, di ba? Bakit lahat ng bintang ay nakatutok ngayon at nakaturo kay Arnel Ignacio para naman yatang Board of Trustees, ang dami nyo dyan, at nakalusot ito. At saka, napakamalawak na usapin ito. Pagkakaalam ko dito, nagkaroon to ng budget mula sa DBM. Pagka may budget sa DBM, may go signal ito talaga. Pero bakit biglang ganito? Bigla na, may SARO ito, yung tinatawag na SARO. Binadgetan ng DBM to. Ibig sabihin,
may go signal para bilhin yung propiedad na yon. Nakakalungkot. Ito, sabi ni Wating-Wating, this is a big loss for the administration. Mr. Arnel Ignacio has been doing a great job. The most dedicated and efficient government official. We love Arnel Ignacio. Sabi niya, kasi syempre OFW po itong mga nagbibigay sa atin ng komento, lalo na ito, si Juris Dr. Channel, ang sabi niya, sa Pilipinas, hindi laging sapat ang sipag at galing. Lalo na kung ang kalaban ay sistemang matagal nang umiikot sa koneksyon kaysa sa kredibilidad. Oo, sinibak si Arnel Ignacio dahil sa umunoy irregularidad. Pero sa likod ng pahayag na loss of trust and confidence, may mga tanong na kailangang pag-isipan. Sa isang gobyernong madalas mapulaan dahil sa selective accountability, mahirap minsan tukuyin kung tunay na hustisya ba ang ipatutupad o kung may ibang interes na mas nangingibabaw. Sana yung mga ipinatutupad nga naman hindi selektibo. Kasi hindi naman lahat nabibigyan ng parusa, di ba? Parang selective. Ngayon, yung kay Arnel, taga-showbiz po siya, kilala po namin, kaibigan po namin, at alam po namin ang kanyang pagkatao. Kaya heto po kami at nagsasalita bilang kasamahan. Hindi natin papakialaman yung 1.4 billion dahil under investigation na yun ngayon. Pero kung kami po ang tatanungin, dahil ang dami naman pong naglipa ng kwento kasi tungkol sa 1.4 billion na yan na nasilaw daw sa pera si Arnelli, hindi po kami papayag. Ipagtatanggol po namin siya dahil kilala namin yung tao. Yun lang yun, di ba? Totoo. Sabi ni Ching Bautista Silverio, he is innocent until proven guilty. It will all be based on pieces of evidence to be presented to the ombudsman. They were saying that he convinced with the buyer. They were saying that he connived with the buyer of the property. Dapat ang unang magreklamo dyan, yung nagbenta, hindi nga nagsasalita. Paano magkakaroon ng connivance? Iilan lang naman sila nag-uusap-usap, di magkakaalaman din. At saka na pag ganitong kalaking halaga, alam natin na talagang magiging hindi pwede ito hindi lalabas at lalabas. Totoo yan. Kani Dan Clavesillas, hoping the truth will prevail. Ang husay pa naman po niya at puring-puri siya na ating mga kababayan, lalo na po ng ating mga OFW. Ang dami ko nakakausap na OFW, talagang grabe ang kanilang kalungkutan. Ano ba yan? Kung sino pa ang sincere na nagtatrabaho ay siya pang tinatanggal. Wala siguro silang mapapala kay Arnel, kagaya ganun nakakalungkot. Ang sarap kuskusan ng asin yung singaw munay. Sabi ni Nicolas Angkay, anak, huwag asin. Ang sakit. Grabe. Night, ka-text ko po, magdadaw siya sa tamang panahon. Sana si FM siya mag-clarify at sumagot. Randy Balaguer, maraming salamat sa iyo. Yun din ang sabi sa amin ni Arnelli. Isang araw, magsasalita rin siya. Hihintayin muna niya kung ano ang magiging aksyon ng kabilang panig. Para, syempre naman, mapaghandaan din niya. Hindi naman ganun kadali yan, di ba? Correct. Ay, Jody Francisco, ano na ba ang nagaganap sa buhay natin? Nakakaloka, di ba? Sabi ni Edel Etada, ang masasabi ko lang, ewan ko sa inyong mga eng-eng kayo. Yung nagtatrabaho ng maayos, tatanggalin. Word of the day, Bingador, 1+1 lang yan. Sabi ni Edel Etada. Marami po kasi nagpapalagay na parang napasukan ng politika ito dahil mula't-mula pa naman ay deklarado talaga si Arnel Ignacio na nasa panig ng dati. Kilala. Rodrigo Duterte. At noong 22, naging administrador naman siya. Yun ay kay Pangulong PBM na ang nakikita lang po namin yung trabaho na sana man lamang ay nabigyan ng pagpapahalaga. Yun lang, bigyan ng pagpapahalaga. Hindi naman tama na hindi nyo bibigyan ng pagpapahalaga ang isang napakagandang trabaho na ibinigay sa atin ng tao. I'm sure politically motivated yan. Ginawa po kay Kuya Arnelli. Mahal niya, trabaho niya sa OWA. Talagang sinisitan niya mga agency na hindi ginagawa ang tungkulin nila sa mga OFW nila. Di ako naniniwala sa ikinakaso nila kay Sir Arnelli. Sabi ni Boyce Caragay. Totoo yan. Hindi naman siya
At eto, sabi ni Marichu Formacion Espiritu, masyado po akong nalungkot na napaka-dedicated sa trabaho ni Sir Arnel. For sure, maraming OFW nalulungkot na tulad ko. Para sa akin po, Nay, siya ang dapat na tawagin na action man. Tama yan. Ang mga OFW talaga, ang dami-dami nilang hinaing. Sana nga man lang daw, bigyan ng pagpapahalaga naman nyo, ipinakita niyang serbisyo dito sa ating ano. Tita Nene Olanday, tama po. Malamang biktima siya ng politika, sabi niya. Eto, lipat na tayo.